Hey mga bros, tandaan nyo ba dati? Ito pong si Coach Norman Black as head coach ng San Miguel Beer dati taong 1987 to 1996 and as a player 1987 to 1990 mga kabrods. So marami ng history. Ito pong si Coach Norman Black at as a head coach, 11-time PBA champion naman. Ito pong si Coach Norman Black at kung di man ako nagkakamali, 8 doon ay galing San Miguel Beer. So mga kabrods, ibig sabihin 8 na beses na pala niyang napakampyon ang SMB dati simula pa noong 1987 to 1993. So ganito na si Coach Norman Black mga kabrods, magaling na head coach na ito. So ngayon, may mga reports tayo mga kabrods na ito pong San Miguel Beermen ay parang ayaw na nila kay Coach George Gallant dahil kahit anong batong superstar na mga binigay mo na dyan sa lineup ng SMB ay hindi pa rin niya magawang makapagkampiyon ulit sa SMB super studded lineup na ito mga kabrods. At isa pa dito, maraming mga SMB fans ang nagalit kay Coach George nung inalis nila si Terence Romeo this season mga kabrods. So eto na nga, gustong offeran ng SMB mga brods ng malaki. Ito pong si Coach Norman Black. Pero ayon lang din naman ito sa mga reports natin dahil alam naman natin team consultant na ng Meralco Bolts. Ito pong si Coach Norman Black at alam natin na malaki ang sinasahod naman ng mga consultant kaysa sa mga head coach. Mga kabrods, 900 to 1.3M na yan, nagre-range kung i-search nyo yan. Mga kabrods, well, totoo yun. So ito pong si Coach Norman ay gustong ofera ng SMB para maging head coach ulit ng SMB. Kung dating 1980s napapakampyonan niya ang SMB, paano pa yung lineup ngayon ng Beermen? So mga kabrods, alam natin, imposible na mangyayari lalong-lalo na team consultant, maganda ng mga sahuran dyan sa Meralco Bolts. Pero mga kabrods, iba pa rin kapag bumalik ka sa iyong kupunan dati na napapakampyon mo at naging manlalaro ka pa. Hindi lang naman as a head coach nag-champion, ito pong si Coach Norman Black sa SMB. Dahil nag-champion na rin ito sa SMB taong 1988 Reinforced Conference mga kabrod as an import ng SMB that time. So magiting na import ito mga bros. Bago pa ang Justin Brownlee era, meron na tayong Norman Black era as an import ng panahong 80s. Dalawang beses pa naging best import ito. 1982 Reinforced Filipino and 1985 open season mga kabrod sa PBA. So makikita nyo yung history ni Coach Norman Black ay umiikot sa mga awards niya ang San Miguel Beermen as a player and as a head coach. So magandang opportunity ito kung sakali na mapatunayan niya na hanggang ngayon kayang-kaya pa rin niyang ipa-champion ang Beermen mga kabrods. Dahil ang SMB naghahanap na ng ipapalit nga daw kay Coach George Gallant. Ang pinakamaraming mga awards na nagawa sa SMB kasi ay ito pong si Coach Norman Black as a head coach ng Beermen. Kaya gusto nilang ibalik si Coach Norman Black. Ibang-ibang Beermen nang mahahawakan niya. Mas malakas, mas matatangkad, mas mabilis and shooter na Beermen na ang mahahawakan niya mga kabrod. So maraming pinagpipilian. Ito pong replacement coach ng SMB sina Coach Jimmy Alapag, Coach Tab Baldwin. Kaso nga lang medyo may problema sa mga negotiation doon. Pero itong si Coach Norman Black na may history na rin sa SMB. So why not, 'di ba mga kabrods? So na kay Coach Norman Black na yan kung talagang a-accept niya yung malaking offer ng SMB dito. Siguro nga susubukan lang ng SMB si Coach Norman Black. Well, alam naman natin kung ano yung naibibigay ni Coach Norman Black sa table. Kaya komento mo lang po mo dito mga brods at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. May snowbomb kasi tayo dito po kay Mr. Snow Badwa dahil ito pong si Blake Griffin ay gustong kunin pala ng Zamboanga Valientes dahil pinaplano ng Valientes na sumali sa Dubai International Basketball Championships kasamang Strong Group Athletics. Ayon ito kay Mr. Snow Badwa. And yun nga, ayon sa mga kuliglig ni Mr. Snow, ang Zamboanga Valientes gustong kunin at nakikipag-negotiate na si Mr. Valientes Jr. Navarro kina Blake Griffin and Michael Beasley, yung mga former NBA stars. So malalakas yan mga kabrods. Siguro nga pinakamalapit na pwedeng pumunta dito ay ito pong si Blake Griffin mga kabrods. As of now kasi ito pong si Blake Griffin ay hindi pa rin nakakabalik ng NBA.
huling pinaglaruan na niya yung 2022 to 2023 NBA season sa Boston Celtics mga kabrods. Ito po kasing 6'9" power forward na ito, hindi na nagkaroon ng offer pa sa NBA or maraming pang mga reasons na kung bakit hindi siya bumalik dito. So mas nakilala si Blake Griffin sa prime niya nung nasa Los Angeles Clippers pa siya mga kabrods. After nyan, nung mga nagkaroon na ito ng mga injury mga kabrods, medyo nahirapan na sa consistency. Ito pong si Blake Griffin kada season sa NBA. Siguro yun din yung mga rason kung bakit hindi na siya nagkaroon ng magandang season sa Boston Celtics. Dahil simula Clippers, Detroit Pistons, palipat-lipat siya, Brooklyn Nets, huli na yung Boston Celtics mga kabrods. So, nakakagulat lang dahil ang Zamboanga Valientes gusto palang kunin ito pong former NBA superstar na ito. Ito pong superstar dunker ng NBA. Dahil alam naman natin ng MPBL, pag sinabing MPBL, sabi nila medyo hirap nga yan sa budget. Pero ito pong Zamboanga Valientes mga brods, all out pala ito. Pag kumuha ng import, diba nga si DeMarcus Cousins kinuha rin nila. So ito susunod na. Ito pa palang si Blake Griffin mga kabrods. So ito na nga, may mga reports tayo mga kabrods. Ito nga po kasing Hinebra, nung narinig na rin nila ito pong balitang ito, why not sila rin ang kumuha ng mga NBA superstar or former NBA superstar na mga ganitong import like Blake Griffin mga kabrods. Kung ang Zamboanga Valientes nga kayang-kayang kunin si Blake Griffin, why not ang Hinebra rin? So di hamak naman na mas may budget ito pong SMC Corporation na ito. Kaya ito mga brods, pinaplano ng Hinebra na why not mag-iba sila ng import this season or gawin nilang reserve import si Blake Griffin kay Justin Brownlee. Kahit naman natin sabihin na hindi na naglalaro ng NBA ito pong si Blake Griffin, 35 years old pa lang yan mga kabrods. Nasa prime pa rin yan kahit papano. Si Justin Brownlee nga 36 years old na, mas bata pa ito pong si Blake Griffin. Mas malaki, 6'9", dunker, and superstar pa ng NBA mga brods. Saan ka makakahanap ng mga ganitong laruan, di ba? May shooting din. Ito pong si Blake Griffin, di rin basta-basta ito. Athletic and isa pa dito mga brods, unstoppable sa paint nung prime niya. Pero ngayon mga brods, kahit ngayon ay kayang-kaya pa rin. Maski nga yung highlights niya sa Boston Celtics ay kayang-kaya pa rin niya mga brods. Hindi nga lang siya nabibigyan ng magandang minuto doon. So pinaplano rin ng Hinebra na kung ang Zamboanga ay kayang pauwiin dito si Blake Griffin, dito nila sisimulan ang negotiation sa kampo ni Blake. So malay natin mga brods, pumayag ito pong si Blake Griffin. Alam naman natin na malaki-laki ang budget dapat dito kay Blake Griffin dahil di rin naman basta-bastang import ito mga kabrods. And yun pa, di naman na ganun katagal yung kanyang NBA stint dahil 2023 lang pinakahuling NBA na niyan mga kabrods. Tapos consistent pa sa team ng NBA talaga. Hindi katulad ng mga ibang import dito sa PBA. Yung iba hindi nag-NBA, yung iba naman kalat-kalat nag-NBA, nag-import sa mga Europe, sa mga France, Asia mga brods. While itong si Blake Griffin, consistent NBA player ito. Yan ang kinaganda at kinamahal ni Blake Griffin mga brods. Kaya sa tingin nyo mga brods, makukuha ba ng Hinebra ito pong si Blake Griffin at dapat bang palitan din si JB this Commissioner's Cup knowing na undersized siya dito sa season na ito? Kaya komento mo lang ba mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out.